Mr. Silent Channel. Kabanata 46. Namula talaga si Dali. Gaya ng dati, gumising ka ng maaga at magnakaw. Well, naging maayos ang lahat. Sa kanyang mukha ang pinakamasaya at pinakanasisiyahang ngiti, mahinang sinabi ni Lee Nianwei, "Salamat, young master." Ang makapagdaos ng konsyerto ay isang bagay na hindi ko pa nararanasan mula noong ako ay bata pa. Ang matagal ko ng pinangarap ay natupad na sa wakas. Aniya, at umurong ng kaunti, at yumuko ng malalim kay Hong Dali. Sa katunayan, para sa kanya, hindi mahalaga kung siya ay maging isang tunay na big star o kung magkano ang kanyang kinikita. Gusto lang niyang makilala ng mundo ang kanyang talento at magustuhan ng mundo ang kanyang mga kanta. Tama na yan. Ngayon, anuman ang mangyari, tinulungan siya ni Hong Dali na makamit ang kanyang unang hakbang. Ang mga konsyerto, kung tutusin, ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng sinuman. Nangangailangan iyon ng malaking lakas tao, material at pinansyal na mapagkukunan. At hindi lang iyon, higit sa lahat, nangangailangan din ito ng katanyagan. Sa panahong ito, hindi pa sikat si Lee Nianwei. Ngunit sa mata ni Hong Dali, hindi ito isang problema. Ang mga tao sa kaharian ng langit ay palaging may gene na masiyahan sa panunood ng kasiyahan, lalo na kung ito ay libre. Pagkatapos ng mahabang gabi na walang balak matulog, ano pa ba ang mas masarap kaysa manood ng libreng konsyerto? Sa makatuwid, kung ano ang orihinal na pinakamahirap na bahagi ng pagdaraos ng isang konsyerto ay naging pinakamadaling bagay para kay Hong Dali dahil ang kanyang layunin ay mag-aksaya ng pera at gumastos ng pera. Kung kikita ba ang concert, paano ito posible? Ilalagay ba ito sa mata ng isang sobrang alibughang tulad niya? Oh, bakit ang galang mo? Hahaha. Napakamot ng buhok si Hong Dali at tumawa ng malakas, actually, gusto ko lang kumita. Anyway, pera ang ginagastos kahit anong mangyari, bakit dito ginagastos? Mas makakapagpasaya sa'yo. Bakit mo ako dapat pasalamatan ng sobra-sobra sa ganito? Haha. Si Hong Dali ay bihirang pasalamatan ng ganito mula pa noong siya ay bata, kaya't nakaramdam siya ng kaunting kawalan sa ilang sandali. Dali, namumula ka talaga, hehe. Tinitigan ni Tang Moxon ang mukha ni Hong Dali at nakangiting sinabi, talagang sumisikat ang araw sa kanluran. Hindi ba't lagi kang makapal ang balat tulad ng pader ng lungsod? Kahit ano ito ay gawa rin sa karne, at ang mga pulang batik ay normal. Umubo si Hong Dali, at pagkatapos ay tinanong si Ling Xiaoyi, na nakatayo sa tabi niya, "Xiaoyi, kumusta ang construction ng venue ng concert ngayon?" Magalang na sabi ni Ling Xiaoyi. "Bumalik sa young master, ang lahat ay itinayo ayon sa iyong mga pagsasaayos." "Well, mabuti iyon." Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, "Okay, malayang gumalaw tayo sandali. Nauuhaw ako. Uminom muna tayo ng tubig." "Oo, okay." Dahil sinabi ng bida na si Hong Dali, natural na sumunod ang lahat. Hindi nagtagal, si Ling Xiaoyi na lang ang natitira. Palihim na tinawag ni Hong Dali ang Big Prodigal System sa kanyang isipan. Nang makita niya ang mga numero dito, bigla siyang ngumiti, ang kasalukuyang alibughang halaga, 51,874 yuan. 2 milyon. Wahahahaha. 2 milyong dolyar ang ginugol sa isang konsyerto, napakahusay. Kapag nag-concert ang ibang tao, natatakot silang mawalan ng pera, natatakot na hindi sapat na tao ang darating, at natatakot na hindi mabawi ang gastos. Ang pinakakinatatakutan ni Hong Dali ay hindi siya gagastos ng sapat na pera, at ang kanyang mga attribute point ay hindi natataas pagdating ng panahon. Nang walang sinasabi tungkol sa pag-redeem ng mga puntos, idinaragdag niya ang lahat ng ito sa kanyang health index nang hindi man lang ito iniisip. Mula sa mga mata ni Hong Dali, tanging gintong liwanag lang ang nakikita niya sa buong katawan, tulad ng master sa nobela na matagumpay na nagtagumpay sa kapigatian. Parang gawa sa ginto ang buong katawan niya. Ito ay patuloy na kumikislap ng ganito sa loob ng kalahating minuto, at pagkatapos ay ang gininto ang liwanag ay tuluyang lumabo. Oh, ito ay komportable, ito ay sobrang komportable. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang baywang bilang kasiyahan. Sa sandaling ito, bawat cell sa kanyang katawan ay nagsasaya sa tuwa. Ito ay isang pakiramdam na mararamdaman lamang kapag ang buong katawan ay nasa pinaka-perpektong estado. Ito ang pakiramdam ng isang tunay na perpektong estado ng pisikal na kalusugan. Hindi kalabisan na sabihin na ang kalusugan ni Hong Dali sa panahong ito ay walang pinagkaiba sa kalusugan ng isang bagong silang na sanggol. Ito ang estado na pinakamahusay na makakapagsipsip ng enerhiya sa mundo. Sa sandaling ito, ang boses ng system sa aking isipan ay sabay na tumunog, ang index ng kalusugan ng host ay umabot na sa 100 puntos. Kapag ang lahat ng 5 katangian ng host ay puno na, ang pag-upgrade ng system ay sisimulan at ang anyo ng maliit na aliberga ay mag-evolve sa anyo ng malaking alibughang. Ngayon, medyo talo lang. Anong uri ng hugis ang malaking talunan? Forget it, I can't care about that much now. Anyway, today is really a happy day. Kung may paraan, hindi magkakapares ang mga kasawian, at ang mga pagpapala ay hindi dumarating ng mag-isa. Ngayon na ang pisikal na kondisyon ay perpekto, ang susunod na bagay na dapat gawin ay natural na pahusayin ang index ng sexual performance. Ito ang palaging pinapahalagahan ni Hong Dali.
Kung hindi mo kayang gawin ito bilang isang lalaki, paano ka pa matatawag na lalaki? Ang bilis naman ng reaksyon ng lakas, hindi naman lalabas para lumaban ang hindi nagmamadali. Gusto kong magwaldas, gusto kong sayangin ang kapalaran ko. Gusto kong pagbutihin ang aking sexual na pagganap. Gusto kong maging malaking ari ang maliit kong ari. Shanch Headquarters Building sa gitna ng Tianjin City, sa ika-16 na palapag. Mr. Hong, tumayo ang sekretarya sa opisina ni Hong Wigyo, iniulat sa Hong Wigyo ang pinakabagong katayuan ng kasalukuyang pag-unlad ng West 4th Ring Road, ang West 4th Ring Road ay kasalukuyang maayos na umuusad. Ang Fengyuan Lake at ang bundok ay naaprubahan at magiging handa sa halos isang linggo. Ito ay opisyal na inilipat sa Young Master Dali. Ang 3 piraso ng lupang binili ay kasalukuyang umuunlad, at napakabilis din ang proseso noon. Ngumiti si Hong Wigyo at humigop ng tsaa. Mula nang malaman niya na bumuti ang pisikal na kondisyon ni Hong Dali, napakaganda ng mood niya sa mga araw na ito, hindi bababa sa noong masigasig siyang umibig sa kanyang asawang si Lan Roxy. Nagpatuloy ang kalihim, sa kasalukuyan, ang espesipikong mga blueprint ng arkitektura ay pinaplano para sa 3 lote ng lupa, ngunit hindi pa ito natatapos. Bilang ganap na controller ng Chench Company, ang ganitong malaking proyekto sa pagpapaunlad ay natural na nangangailangan ng Hong Wigyo na magdesisyon tungkol dito. Tumayo si Hong Wigyo, binuksan ang bagong nakalimbag na mapa ng paligid ng Tube Rose, at habang hinahaplos ang kanyang baba, mamulong siya, maganda itong lugar, ngunit dahil ito ay bubuo, hindi tayo maaaring maging pabaya. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay sinabi, pumunta si Dali sa kumpanya ng pelikula at telebisyon na itinatag niya ngayon. Mukhang gusto nitong gumawa ng pelikula at telebisyon muli. Sa pag-iisip nito, biglang nagtanong si Hong Wigyo, nga pala, sinabi ni Dali sa Fengyuan Lake noon na gusto niyang ano ang ginagawa mo. Busy ako noong araw na iyon at hindi nagtanong ng personal. Hiniling ko sa iyo na magtanong. Pawis na pawis ang sekretarya at sumagot, sabi ng Young Master. Sabi ng Young Master. Tumigil siya at malupit na sinabi sa dulo. Sinabi ng Young Master na gusto niyang magtayo ng kuta ng bundok doon, matutumula kay Shuibo Liangshan, at maging hari ng bundok. Haha, ang bastos na ito. Malakas na tumawa si Hong Wigyo, nagtataka ako kung paano siya nakaisip ng napakaraming masamang ideya. Well, pag-isipan ko ito. Muli siyang tumingin sa mapa, at biglang nagningning ang kanyang mga mata, at ang kanyang daliri ay nasa mapa gumuhit ng isang maikling kurba, ito ay hindi malayo sa labas ng bundok Tianjin. Sa pag-iisip nito, biglang sinabi ni Hong Wigyo ng malakas, Xiao Jiao, mangyaring abisuhan kami kaagad at makipag-ugnayan sa Bureau of Land and Resources para tanungin kung ang Tianjin Mountain ay malapit sa Fengyuan. Mayroon bang may-ari dito? Kung hindi, humanap ng paraan para mabili ang lahat ng bundok na ito. Kabanata 47 magsisimula na ang konsyerto. Sabado ika-26 ng Abril taong 2014. Alas 7:30 ng gabi, napapaligiran na ng mga sasakyan at pedestrian ang 2 kilometro sa labas ng entrance ng West 4th Ring Stadium. Ang pulisya ng trapiko ay naglagay ng mahabang kordon at inutusan ang mga tao na subukang lumihis sa bahaging ito ng kalsada. Ang bawat pulis at security guard ay nagsisikap na mapanatili ang kaayusan. Libu-libong kabataang lalaki at babae ang nagwagayway ng mga glow stick at hiniling na pumasok sa venue. Kaluskos ang mga dahon sa lansangan dahil sa tunog. Marami ring mga tao na desperadong sumulong. Sa isang sulyap, may mga ulo kung saan-saan, at ang kanilang mga ilong ay puno ng amoy ng pawis. Ang pulis ay patuloy na sumisigaw gamit ang isang loudspeaker, tahimik, lahat, mangyaring pumunta sa opisina ng tiket upang kunin ang iyong mga tiket. Pumasok kasama ang iyong mga tiket. Hanapin ang iyong upuan ayon sa numero ng upuan sa tiket. Huwag maghanap ng maling upuan. Ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming tao ang dumating ay ang konsyerto na ito ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na kahulugan ng misteryo mula sa araw na ito ay na-promote. Mahiwagang mga awit, mahiwagang yugto, mahiwagang mga ilaw, misteryosong background ng producer. Napaka-misteryoso ng lahat. Walang ideya ang mga taong pumupunta rito kung anong uri ng konsyerto ito. Pero ayon sa impormasyong ibinunyag ng chismis, isang bagay ang tiyak, iyon ay tiyak na kakaibang concert ito. Kung hindi ka dadalo, siguradong pagsisisihan mo ito. Lalo na ayon sa personal na sinabi ng ilan sa mga taong nakakaalam ng inside story, ang mga awit na nagdaos ng konsyerto ay sobrang ganda at ang mga kanta ay sobrang ganda. Maganda ang mga awit, maganda ang musika, at libre ito, kaya ano pa ang hinihintay mo? Kaya't noong gabing iyon, malayo sa inaasahan ng lahat, nagbunga ito ng napakalaking epekto na walang makakadalo sa konsyerto. Nang dumating si Sheng Wenxie dito kasama ang 7 o 8 kilalang tao sa industriya, ito ang panahon na may pinakamaraming tao. Parami ng parami ang mga kabataang lalaki at babae na nagtipon sa labas ng gymnasium. Tuwang-tuwa ang lahat at nagsisiksikan sa paligid. Bawat 2 o 3 metro ay may isang pulis na may kinakabahang ekspresyon upang mapanatili ang kaayusan. Bihira lang talaga ang ganitong malaking eksena. Ano ang pinagmula ng misteryosong mga awit na iyon? Nabaliw sa kanya ang napakaraming tao. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay talagang dahil lamang sa pinakasimpleng 2 salita, libre.
Ang kapangyarihan ng libre ay walang talo. Napakaraming pagsisikap ang kinailangan ni Sheng Wenshi at ng iba pa upang makalapit sa isang pulis. Kinuha ni Sheng Wenshi ang pera sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang kanyang ID at sumenyas ng matagal sa pulis bago tuluyang naakit ang atensyon ng mga pulis. Ang pulis ay nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Nagmamadaling sinabi ni Sheng Wenshi, kami ay mga senior na producer ng musika, at ako ang taong namamahala sa listahan ng rekomendasyon ng kanta sa musika ni Koge. Sheng Wenshi, lahat ito ay mga kaibigan sa aming industriya. Nabalitaan ko na ang isang napaka-promising na mga awit ay nagdaraos ng isang konsyerto ngayon, kaya pumunta ako dito upang tingnan. Siguro kung ito ay magiging komportable. Ito ay isang taong may maraming mapagkukunan sa industriya. Ang pulis ay hindi nang ahas na pabayaan ang mga tao ng Koge Music, at Bamulong, guys, mangyaring maghintay ng sandali, pupunta ako at humingi ng mga tagubilin mula sa mga nakatataas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pulis ay tumakbo pabalik, at sinabing parang magnanakaw, guys, please follow me. I'm here, please try to keep a low profile. Si Sheng Wenshi at ang iba pa ay nasa industriya ng entertainment sa loob ng napakaraming taon, at hindi pa sila kailanman hiniling na manatiling mababang profile ng direkta. Saan man sila pumunta, hindi sila kahanga-hanga, at ang mga taong nag-imbita sa kanila ay natatakot na hindi sila makakuha ng sapat na limelight. Bilang resulta, pagdating namin dito, kailangan naming pumasok sa venue sa isang mababang profile. Pero noong naisip ko na ang organizer ay ang sikat na super gastador, wala akong choice kundi tiisin ito tutal hindi naman kasing laki ng kamao ng sinuman, kaya wala kaming magagawa. Matapos makakuha ng ilang VIP ticket, napuno na ng mga tao ang stadium. Ang VIP ticket na ito ay espesyal na inihanda ni Ling Xiaoyi dahil natatakot siyang may dumating na mahalagang tao, kaya ang upuan ay nasa harap na hanay, 2 metro lamang ang layo mula sa mga hagdan ng gitnang entablado. Dahil hindi pa tapos ang oras, 2 o 3 tao lang ang nasa stage na nag-aayos ng tunog. Hoy, ito, anong nangyayari? Pagkaupo niya, tuluyan nang natigilan si Sheng Wenshi sa kakaibang tanawin sa pinangyarihan. Karaniwan, para sa isang normal na konsyerto, ang mga ilaw ay dapat na naayos sa oras na ito, ngunit ang konsyerto na ito ay ganap na madilim. Isang malaking entablado lamang ang nakikita ng mahina, walang anumang liwanag na sumisikat, at lahat ay kakaiba. Old Sheng, hindi pa ba naitatayo ang lugar na ito? Bakit ang daming crane sa malapit? Marami ring mga bakal na plato. Ano ang nangyayari? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas ang sumundot kay Sheng Wenshi, bakit palagi kong nararamdaman na kakaiba ang lahat sa konsyerto ngayon? Hindi naintindihan ni Sheng Wenshi ang sitwasyon, kaya sumigaw siya sa mahinang boses, ganyan din ang pakiramdam ko. Tumingin ka sa paligid, 1, 2, 3, 4. Kahit 10. Hindi na kailangan ng napakaraming crane kahit hindi pa nagagawa ang entablado, di ba? At para saan ang mga slope sa gilid? Kakaiba talaga. Maraming tao ang tumingin sa paligid, ngunit wala silang pakialam. Hindi ko moari kung ano ang nangyayari. Parami ng parami ang mga tao sa gymnasium. Nang lumingon ang ilang mga tao, nakita nilang ang mga pulutong ay natatakpan ng kadiliman. Lahat sila ay mga senior musician. Hindi ko alam kung ilang concert na ang nadaluhan nila. Masasabi mo sa isang sulyap lang. Walang masyadong tao sa oras na ito. Dapat daw mahigit 30,000 katao. Talagang ang porma sayon na ito ay. Umiling si Sheng Wenshi, ngunit lalo siyang umasa sa kanyang puso, at sinabing, napakaganda talaga ng appeal ng mga awit na ito. Naalala ko ang huling pagkakataong nakatagpo tayo ng ganoong kalaking eksena, hindi bababa sa 5 o 6 na taon na ang nakalipas, tama ba? Tumango ang may balbas na lalaki, well, 5 taon na ang nakalipas. Umabot sa mahigit 35,000 katao ang audience ng concert ni Queen Wei Fangfang. Pagkatapos noon, halos wala na akong narinig na kahit sinong mga awit. Napakagandang appeal. Hoy, Lao Sheng, sa tingin mo ba napakalakas ng singer na ito ngayon? Sa oras na ito, ang isa pang lalaki na may suot na salamin ay tumawa, I guess it's because it is free. It's hard to say when it comes to collect money. Tama iyan. Nakangiting sabi ni Sheng Wenshi, magsimula tayo ngayon. Tingnan nating mabuti. As if to confirm his words, biglang nagliwanag ang mga ilaw sa gymnasium. Nilampasan ko ang entablado sa gitna ng venue, at kasabay nito, ang tunog ng ulan, at dahan-daang lumitaw ang isang balingkinitang babaeng figure sa entablado. Ang babae ay nakatayo sa ganap na kadiliman, ngunit sa mahinang liwanag, ang kanyang anyo ay makikita. Ang payat, kaaya-aya, at ang gininto ang sukat na parang seksyon ay walang puwang para sa pagkakamali. Parating na, paparating na. Naramdaman ni Sheng Wenshi ang pagtibok ng kanyang puso ng napakabilis na halos tumalon ito mula sa kanyang dibdib, at pinuri niya, kung wala pa, ang anino na ito, ang araw na ito ay hindi walang kabuluhan. Sa stall kung saan lahat ay tumatangu-tangu, biglang may umugang ng mga makina. 2 pahabang itim na high-wing angel na kotse ang dahan-daang pumasok sa venue, bawat isa ay sinundan ng isang itim na nagdadasal na anghel, at pagkatapos ay isa sa bawat gilid.
Isang guli sports car, na sinusundan ng isang Zenny sports car na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 600,000 salita, at pagkatapos ay isang Asmo sports car na nagkakahalaga ng 600,000 salita. Kabanata 48 Super Prodigal Son. The support from brothers really makes me cry kaya ngayon at bukas ay 3 update. Ang mga oras ay 8 o'clock, 2 o'clock sa hapon, at 8 o'clock sa gabi. Bilang karagdagan, ang lumang tuntunin ay ang pagnakawan ng mga inirerekomendang ticket. Gatlang M. Nanguna ang Winged Angel, sunod-sunod na nagmaneho ang mga sports car patungo sa gitna ng field. Casual na binilang sila ni Sheng Wenshi at hindi napigil ang hindi makapagsalita, napakagandang bata, ito. Dapat mayroong hindi bababa sa 40 sports car, tama. Ang kabuuang halaga ng mga sasakyang ito ay hindi bababa sa 30 milyon. Prodigal, ito ay talagang isang aliberga. Bam-antong hininga ang balbas na lalaki, para lang magkaroon ng reputasyon. Talagang humanga ako sa engranding kilos ni Hong Dali. May kabuuang 40 sports car ang lumitaw sa eksena, at nagkaroon ng kaguluhan sa mga stand, na sinundan ng mga hiyawan, at ang mga glow stick ay may tuldok, na nagpapalamuti sa kalangitan sa gabi ng lungsod. Ito ay hindi tulad ng mga kabataan na ito ay hindi kailanman nakakita ng mga sports car, ngunit ito ay tiyak na ang unang pagkakataon na sila ay nakakita ng napakarami sa kanila sa isang pagkakataon. Lalo na ang dalawang High-Winged Angels sa simula, na mga sobrang produkto na nagkakahalaga ng higit sa 4 na milyon. Karamihan sa mga tao ay maaaring hindi makita ang mga ito sa totoong buhay isang beses sa kanilang buhay. Hindi ko inaasahan na dalawa pala silang sabay na papasok. Paanong hindi ko sila makikita? Pagtawag sa mga tao na baliw. For a time, lalong naging curious ang mga tao sa paligid para manood ng concert kung sino itong singer sa concert. Paano nila nalaman na ang ganitong kalaking lineup ay ginawa talaga ni Hong Dali partikular na para sirain ang kanyang kapalaran? Sa oras na ito, dahan-daang umikot sa entablado ang dalawang Winged Angel at 40 sports car. Matapos ang halos dalawang pagliko, dalawang Winged Angel ang biglang umahan ng dahan-dahan sa banayad na Dallas D sa likod ng entablado. Ang iba pang 40 sports car ay sumakay din sa entablado mula sa iba't ibang mga anggulo at sa iba't ibang mga Dallas Ds. Ang mga slope na iyon ay napaka-interesante, mayroong 10 degree anggulo, 20 degree anggulo, at 30 degree anggulo. Tulad ng para sa mga super sports car na may masyadong mababang chassis, sa hindi malamang dahilan, lahat sila ay nagmaneho papunta sa mga steel plate na nakalagay sa lupa, at pagkatapos ay itinaas ng mga nakapalibot na crane. Anong nangyayari? Si Sheng Wenshi ay natigilan, ang kanyang balbas ay natigilan, at ang buong konsyerto ay biglang tumahimik. Hulaan ng lahat kung ano ang intensyon ng organizer. At sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nabaliw. Una, binuksan ang mga headlight ng dalawang Winged Angels, pagkatapos ay ang low beam lights ng dalawang Praying Angels, ang mga high beam na ilaw at fog light ng mga nakapaligid na sports car, at ang iba't ibang ilaw ng mga supercar na nakabitin. Lahat ng ilaw, lahat ng mata ay nakatuon sa isang lugar ang babaeng mga awit na si Li Nianwei na nakatayo sa gitna ng entablado. Simpleng pula at puti na may guhit na maikling manggas, itim na kwelyo at manggas, napakagandang pananahi, mukhang maliit at kat-anji tangi, at ang bilog na leeg ay nagpapakita ng magandang collarbone. Ang mapusyaw na asul na mini shorts ay nagpapakita ng kanyang makatarungan at payat na mga hita, at ang isang pares ng itim na maikling bota ay simple at eleganteng. Sa kaliwang palso ay isang serye ng maliliit na pulang bilog na mga pulsares, na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga nakapaligid na ilaw ng sasakyan. Isang perpektong karaniwang klasikal na hugis itlog na mukha, mukhang mas malaki lang ito ng bahagya kaysa sa kamay ng isang lalaki, tulad ng isang taong nagmula sa pinakakaraniwang karton ng kagandahan. Mas malaki ang mata niya kaysa sa mga ordinaryong dilag. Para naman kay Yushen, tila may tubig na umaagos sa kanyang mga mata, na parabang tahimik siyang may pinagsasabihan sa lahat ng oras. Ang tulay ng ilong ay matigas at tuwid, at ang bahagyang manipis at malambot na mga labi ng cherry ay nagpapakita ng halos transparent na ruby red, na palaging makinis at makinis, na parabang maaari itong magpakalasing sa mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. May dalawang silver white hoop earrings na nakasabit mula sa snow white earlobes, at ang mahaba niyang buhok ay kasing lambot ng tubig, lumulubog na parang talon, at kumakalat sa kanyang bahagyang ahit na balikat. Ang mga tao ay tunay na dilag at walang sinuman ang mag-iiba ng opinyon. Ang entablado ay isang tunay na marangyang entablado, pinalamutian ng maganda. Ang liwanag sa likod niya ay lubos na nagulat sa utak ng mga tao, na nagpatigil sa lahat at natulala. Oh my God! Halos mabulunan si Sheng Wenshi sa sarili niyang laway, paano nagkaroon ng kakilakilabot na line-up ang malaking talunan na iyon. Gumamit ng mahigit 30 milyong ilaw ng kotse bilang stage lighting. Super Prodigal anak. Bamulong ang balbas na lalaki, sigurado akong narito ako ngayon. Hinding-hindi ko makikita ang ganitong uri ng eksena kahit isang beses sa aking buhay. Ang mga headlight ng mahigit 40 mamahaling sasakyan ay ginagamit bilang mga ilaw. Maaari kong bigyan ang Diyos ng gitnang daliri. Ito ba ang mundong katulad ko?
Siya na laging mahilig magpanggap na magalang ay hindi maiwasang magmura sa oras na ito. Nabubuhay tayong lahat sa iisang mundo, kaya bakit may napakalaking pagkakaiba sa mga kaharian? Talagang kumbinsido ako. Matapos ang isang maikling pagkabigla, nagdulot ito ng panghihina sa buong katawan, talagang kumbinsido ako sa sobrang alibughang anak na ito. Kahit na ang mga alibughang tao ay natatalo ng napakasining. Dapat ay napanood ko ito sa maling paraan. Dapat nga. Bago ibuka ni Lee Nainwei ang kanyang bibig, ang buong sitwasyon ay nasa bingit na ng pagkawala ng kontrol. Ang perpektong lineup, luho na lampas sa imahinasyon, tunay na nakamamanghang magagandang dilag. Ang lahat ay nagsasabi sa mga tao na napunta ka sa tamang lugar ngayon. Ang konsyerto na ito ay tiyak na pag-uusapan ninyo habang buhay. Sa sandaling ito, ang mga manunood sa mga nakapaligid na stand ay ganap na nabaliw bago pa man magsalita si Lee Nainwei. Bagamat hindi alam ng mga tao ang pangalan ni Lee Nainwei, isang larawan ang lumabas sa kanilang isipan ng hindi sinasadya tiyak na wawakasan ng babaeng nasa harapan nila ang lahat ng mga bituin sa buong entertainment industry na parang kislap ng apoy na nag-aapoy ng apoy sa parang. Sa mundo, siya lamang ang karapat-dapat na tumayo sa tunay na tuktok. Diyosa. Siya ang Diyosa. Ang boses na ito ay tumagos sa puso ng lahat na parang kidlat. Maganda ang pag-ukit, ang bawat kilay ay nasa puso, at ang pagpipinta ay puno ng mga pag-iisip. Ito ay may mantsa, ang tinta ay umaagos, at libu-libong mga teksto ng pamilya ang lahat ay dilaw. Ang Rolling Bead Curtain, ang pambungad na kanta ng konsyerto, na isinulat ni Hong Dali noong araw na iyon. Pumunta ako sa Kaiway Film and Television Company at isinulat ito para kay Lee Nainwei. Ang kanta ay malambing at malambing, ang himig ay euphemistic at nagtatagal, napakarilag ngunit hindi kitsch, nakakalasing ngunit mas kaakit-akit. Lumipad ito sa stadium, na parabang ang mga bituin ay agad na kumupas, at mayroon na lamang isang tinig na natitira sa mundo. Mayroon lamang dalawang salita na maaaring maglarawan sa kanyang boses sa oras na ito, at iyon ay, ang tunog ng kalikasan. Lasing na lasing si Sheng Wenxie, tanging ang gumagalaw na himig lamang ang nasa isip niya. Ang may balbas na lalaki ay nakinig ng mabuti at nagkomento sa kanyang isipan, ay engine ito ng maayos, sa bawat kilay una sa lahat, ang pangunahing tauhan ay isang napakagandang babae. Siya ay nagpinta sa oras na ito, at ang kanyang pinipinta ay ang kanyang kasintahan, dahil ang mga sinaunang tao ay nagsabi na ang mga kilay ng mga lalaki ay tumutukoy sa mga lalaki, at sinabi rin nila na ang mga lalaki ay may mga kilay at ang mga babae ay may balat. Kung ang isang lalaki ay gwapo o hindi, higit sa lahat ay nakasalalay sa kabayanihan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa pamamagitan ng pag-iisip sa panahon ng pagpipinta, iniisip ko ang kagandahan ng kanilang nakaraang buhay na magkasama. Nabahiran, umaagos ang tinta, naninilaw ang libu-libong dokumento. Siyempre ang mga sinaunang tao ay gumamit ng tinte sa pagpinta, ngunit ang babaeng ito ay dapat na isang talentadong babae na bihasa sa lahat ng uri ng musika, chess, calligraphy, at pagpipinta. Bukod dito, pininturahan niya ang pagpipinta dahil sa sakit ng love sickness. Ay maaaring ipakita ang kanyang asawa na may pagkasindik at kaguwapuhan para sa kanyang asawa at ang kanyang kagandahang loob. Ang pahina ay maihahambing sa lahat ng mga artikulo na naglalarawan sa sakit ng pag-ibig na isinulat ng libu-libong mga dalubhasang pampanitikan mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Magandang kanta, magandang musika, magandang lyrics, mabubuting tao. Kabanata 49 na laser movie. Laking gulat ng lahat. Hindi pa nila narinig ng maayos ang tunog. Para itong patak ng purong tubig na tumutulo sa puso, at hindi lang narinig ang tunog ng ding. Ito ay nagpapanginig sa mga tao, ngunit nag-iiwan ng damdamin. Umabot sa sukdulan ang pananabik ng mga kabataang lalaki at babae na dumating sa konsyerto, at naghalo ang mga tagay at hiyawan. Kung ang mga tunog ay maaaring maging pisikal, ang stadium ay madudurog sa lupa, higit sa isang beses. Ngunit kahit anong sigaw nila, hinding-hindi nila maitatakpan ang malinaw na boses ni Lee Nainwei na umabot sa puso ng mga tao. Malambot at nagtatagal. Sinundan ni Hong Dali ang kanyang mga kaklase at naupo sa VIP room ng gymnasium na nagtatawanan at nagbibiruan. Pagtingin sa eksena sa ibaba, tumawa si Ling Yi at sinabing, "Brother Dali, ang galing mo talaga. Makakaisip ka ng mga ganyang paraan. Iyong mga sasakyan nakakasakay pa lang namin nang dumating sila, ang daming dumalo para makita ang excitement na baliw, haha, sobrang cool na makita ang natulala nilang mga ekspresyon." Malinaw na sinabi ni Du Xin, "Young Master, kakabilang ko lang at alam ko na talagang magagawa ito ni Sister Nainwei." Sunog. Noong araw na iyon sa nightclub, halos kumanta ang kaluluwa ko. Napakasarap. Napakasaya ng kapaligiran ngayon. Tahimik na nanood si Tang Moxon, at isang hindi maipaliwanag na pag-iisip ang biglang pumasok sa kanyang isipan, swerte, ganyan ba talaga ka Jose? Ang isang random na tao ay may ganitong kahanga-hangang kakayahan. Si Sister Ling Xiaoyilang ay isang napaka-talented na tao, at ganoon din kay Lee Nainwei. Sa pag-iisip nito, hindi naiwasang mamula si Tang Moxon at palihim na sumulyap kay Hong Dali. Walang ingat na ininom ni Hong Dali ang inumin at nanood ng konsyerto. Paminsan-minsan, tinutokso niya si Satsuma sa kanyang mga bisig at nakangiting sinabi,
Ang alibughang pera ay isang teknikal na trabaho. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo naiintindihan. Ngumiti si Satsuma. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga ngipin sa Panda Chow Xiaobei sa kanyang mga bisig. Palaging gustong maglaro silang Hao laban sa Hongdali. Siya ay kumbinsido sa kanyang puso, ngunit siya ay matigas ang ulo at sinabing hindi maganda, walang espesyal na magpanggap bilang isang multo. Kaya ko ito sa antas na ito. Ang mga estudyante sa paligid niya ay sabay-sabay na sumigaw, "Shut up!" Buti na lang nasa VIP private room sila, kung hindi ay kinaladkad silang Hao palabas at binugbog ng 100 beses ng mga panatikong tagahanga sa sandaling sabihin niya ang mga salitang ito. Si Li Nianwei, na nakatayo sa gitna ng entablado, ay wala na ang maamong hitsura ng isang maliit na babae sa kanya nang harapin niya si Hongdali sa Kaiwei Film and Television Company. Sa entablado sa panahong ito, siya ay isang karapat-dapat na reyna ng henerasyon, nagliliwanag at masigla, at masasabing walang katapusang kaakit-akit. Para siyang diyosa. Masasabing ang entablado ang kanyang buhay, at ang pagtanggap sa paghanga ng libu-libong tao ang kanyang misyon sa panahong ito. Nang matapos ang kantang, Rolling Bead Curtain, ang mainit na palakpakan mula sa mga nakatayo ay halos naging lindol. Hindi mabilang na mga kabataang lalaki at babae ang nagpalakpakan, nagtatalon sa kagalakan, at gustong gawing pulbos ang fluorescent stick sa kanilang mga kamay. Bahagyang yumuko si Li Nianwei at sinabi sa mikropono, "Ang pangalan ko ay Li Nianwei. Labis akong na-touch na lahat ay makakapunta sa aking konsyerto. Salamat. Kayo ang aking matalik na kaibigan." Ang sumusunod na kanta ay, Chasing Electricity, na ako mismo ang sumulat at nag-compose. Sana magustuhan ninyo ito. Pagkatapos sabihin ito, lumingon si Li Nianwei sa direksyon ni Hongdali, na may luha sa kanyang mga mata, at mahinang nagsabi, "Salamat, young master, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Ngayon ang pinakamasayang araw sa buhay ko." Young master, sino ang young master? Maraming tao sa audience ang nagtataka. Young master, hindi kaya ang sobrang alibughang anak ni Hongdali? Pagkatapos ng lahat, si Sheng Wenxi ay nakipag-ugnayan sa mga tao sa mas mataas na antas. Mabilis niyang naisip ang sagot, ngunit nag-alinlangan siya sa kanyang puso, "Sa wakas nalaman ko na ang pangalan niya ay Li Nianwei, ngunit hindi ko alam na kamag-anak siya ni Hongdali. Ano ang relasyon? Fiancé? Li Nianwei? Oo," sabi ng may balbas sa sarili, "sa pagkakaalam ko, 18 pa lang si Hongdali ngayong taon. Sana hindi siya girlfriend ni Hongdali." Hindi. Maya-maya ay tumunog na naman ang kapana-panabik na musika. Itinapon ni Sheng Wenxi ang mga pag-aalinlangan sa kanyang puso at sumigaw ng malakas, "Ito ang himig, ito ang kanta. Dapat makinig kayong mabuti. Ang kantang ito ay sinabi kong angkop bilang theme song ng The Storm Chaser." Sa oras na ito, ang mga ilaw ng mga supercar sa paligid ng entablado ay desperadong kumikislap. 40 supercar, sa iba't ibang anggulo, kasama ang mga nasuspine sa hangin ng mga crane, ay talagang lumikha ng isang liwanag at anino na epekto tulad ng isang laser movie sa entablado. Bago pa man magsimula ang kanta, nagsisigawan na ang mga tao sa paligid nila. Ang kantang ito ay ganap na naiiba mula sa unang kanta na, Rolling Bead Curtain, ngunit ito ay hindi mas mababa. Si Li Nianwei ay parang isang reyna na ipinanganak mula sa kulog at kidlat sa entablado. Nakakaloka ang mga kanta at lasing ang mga fans. Paminsan-minsan, habang ang musika ay tumataas at bumaba, isang haligi ng usok ang tumataas o isang hanay ng napakarilag na paputok na sumasabog sa entablado. Kung tutuusin, ang 2 milyon ni Hongdali para sa konsyerto na ito ay hindi nawalan ng saysay. Hindi pa banggitin ang sound system na nagkakahalaga ng hanggang 500,000 yuan bawat gabi, mayroon ding mga accompaniment orchestra na kasing laki ng mga symphony orchestra sa magkabilang panig ng entablado, na sapat na upang ipakita na ang Hongdali ay may napakataas na mga kinakailangan para sa kalidad ang isang tunay na super alibughang anak ay hinding-hindi papayag na gamitin ito. Sa saliw, ang aura ni Li Nianwei sa entablado ay kasing lakas ng isang bagyo na may diameter na 30 kilometro. Kahit na ang lahat sa madla ay sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga, hindi nila maapektuhan ang kanyang boses kahit kaunti. Sa oras na ito, isang batang babae ang desperadong nakalusot sa pagharang ng mga security guard at tumalon sa entablado na may hawak na isang bouquet ng pulang rosas. Hindi maalis ni Li Nianwei ang kanyang kamay, at walang pakialam ang babae. Maingat niyang inilagay ang apoy na rosas sa kinatatayuan, bumuga ng halik kay Li Nianwei, at pagkatapos ay umalis sa entablado. Kung saan mayroong una, mayroong pangalawa. Nagmamadaling dumating ang mga taong ito at halatang hindi naghanda ng anumang bulaklak. Ngunit maraming matatalinong tao sa karamihan. Naunang sumugod ang mga pinakamalapit sa entablado at inilagay ang kanilang mga light stick sa entablado. Pagkatapos ay mayroong pangalawa at pangatlo. Gayunpaman, sa isang kanta lamang, ang audience na nagpapadala ng mga glow stick sa mga stand ay parang tubig, na umabot sa limitasyon ng seguridad. Nang matapos ang kantang, Chasing Lightning, ang buong entablado ay naging dagat ng glow sticks. Sigurado si Hongdali na kahit patayin ang lahat ng ilaw ng sasakyan sa sandaling ito, tiyak na walang anumang dark blind spot sa entablado. Nang matapos ang dalawang kanta, nag-alab ang sigasig ng mga manunood hanggang sa breaking point.
Si Sheng Wenxi at ang iba pang nakaupo sa mga VIP seat sa harap ay patuloy na nagpupunas ng malamig na pawis. Desperado na nanalangin si Sheng Wenxi, huwag kang matuwa, huwag excited. Gusto kong mabuhay pa ng 2 taon, kaya huwag maging pabigla-bigla. Kung napakaraming tao ang magkakasamang sumugod, may mamamatay. Sa panahon ng intermission, matalim na tiningnan ni Li Nianwei si Hong Dali. Sa isang sulyap dito, puno na ng luha sa kaligayahan ang mukha niya. Sulit na makilala ang young master na si Hong Dali sa buhay na ito. Kabanata 50 kasama, salamat sa iyong pagsusumikap. Bilang music editor-in-chief ng Wind Chaser, si Ding Chengji ay kinaladkad ni Sheng Wenxi upang makinig sa ganap na hindi kilalang babaeng mang-aawit na ito ngayon, at hindi niya namamalayan na naramdaman niya na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Bagamat pinuri ni Sheng Wenxi ang babaeng mang-aawit na ito hanggang sa puntong siya ay mahirap hanapin, ngunit ang industriya ng entertainment ay ganito, ang katanyagan ay kadalasang tumutukoy sa antas ng lakas. Ang isang babaeng mang-aawit na walang anumang katanyagan ay malamang na nakakuha ng pagkakataong ito dahil siya ay nagpakasal sa isang napakayaman na pangalawang henerasyon. Ngunit iginiit ni Sheng Wenxi na maging misteryoso at tumanggi na ipakita sa kanya ang na-record na video. Sabi lang niya malalaman niya pagdating ng panahon. Dahil dito, medyo nalilito si Ding Chengji. Alam mo, ang kanyang oras ay napakahalaga. Ang Wind Chaser ay malapit ng matapos. Saan siya magkakaroon ng oras para makasama si Sheng Wenxi para magpakatanga ng ganito? Ngunit nang sundan niya si Sheng Wenxi, may balbas na si Miao Zian at iba pa sa venue, naramdaman niyang may mali. Ang karaniwang mayamang ikalawang henerasyon, kahit na gusto lang nilang pasayahin ang lahat, ay hindi kailanman gagawa ng ganoong kalaking labanan. Ang kabuuang halaga ng 40 sasakyan na iyon ay hindi bababa sa 30 milyon, talagang imposible na ito ay para lamang sa mga Pomeranian ano ang magagawa ng isang ngiti. Sa oras na ito, sinimulan na ni Ding Chengji na seryosohin ang ibang konsyerto na ito. Sa pagtatapos ng unang kanta na Rolling Bead Curtain, si Ding Chengji ay labis na nabigla. Ito ay isang uri ng pagkabigla na nagmumula sa kaluluwa. Ito ay tiyak na hindi isang pakiramdam na ikaw ay mag-asawa pagkatapos pakinggan ito ng ilang beses, ngunit isang tunay na kanta na nagkakahalaga ng paggunita ng paulit-ulit. Sa oras na tumunog ang pangalawang kanta na, Chasing Lightning, tuluyan nang nawala si Ding Chengji. Nang matapos ang kanta, natigilan si Ding Chengji. Pagkatapos ng isang buong minuto, marahas siyang nanginig, at pagkatapos ay sumugod sa mga security guard ng desperadong, ito na. Ito na. Ito ang gusto ko. Seguridad, seguridad. Ako si Ding Chengji, ang direktor ng musika ng Pangwei Film at Telebisyon. Kunin. Ako. Sa pinuno mo. Gusto ko siyang makita ngayon. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay sumigaw ng pangalang, Li Nianwei, ng malakas. Ang tunog ay napakalaki. Saglit na hindi narinig ng security guard ang mga salita ni Ding Chengji, at sumigaw ng malakas, Sir, ano ang sinabi mo? Hindi kita marinig. Sabik na tumayo si Ding Chengji at sumigaw ng buong lakas, ako si Ding Chengji, ang direktor ng musika ng Pangwei Film at Telebisyon, mangyaring dalhin ako sa iyong pinuno. Kahit ganito ka sumigaw sa sitwasyong ito, hindi malayong maglalakbay ang tunog, at ang security guard ay nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Magkahalong naramdaman si Ding Chengji, at sa wakas ay bigla siyang natauhan at sinuntok ng kamao ang security guard. Pagkatapos ay pinalibutan siya ng isang grupo ng mga security guard, sinipa, at pagkatapos ay dinala. Hong! Si Dali ay kumakain, umiinom at nagsasaya kasama ang kanyang mga kaklase, kumakain ng pinakamasarap na prutas at merienda, at nakikipaglaro sa pinakamamahal at pinaka-cute na aso. Uminom ng pinakamarangyang inumin at tamasahin ang mga pinakamasayang bagay. Nag-uusap ang lahat at nakikinig sa stall ng konsyerto nang biglang kumatok ang security manager ng stadium at pumasok. Lumapit siya kay Hong Dali at magalang na sinabi, Master Dali, nandyan si Mr. Ding Chengji sa labas na nagsasabing siya ang music director ng Pangwei Film and Television at gusto kang makita. Pagkasabi niya nito ay parang kakaiba ang mukha niya, parang gusto niyang tumawa pero hindi niya magawa. Ito ay lubhang kakaiba. O sige yayain mo siyang pumasok. Walang pakialam na sinabi ni Hong Dali, hindi niya sinabi kung para saan ang gusto niyang makita ako. Pasensya na, walang magawa ang security manager, natatakot ako na hindi kanya mapuntahan, Master Dali. Ikaw lang ba ang pumupunta sa kanya? Sinong mayabang? Kailangan pa ba natin siyang puntahan? Malutong na iwinagayway ni Hong Dali ang kanyang kamay, wala na. Hindi yun. Pinunasan ng security manager ang malamig na pawi sa kanyang ulo, itong si Mr. Ding Chengji ay aksidenteng nasugatan noon at nakahiga na ngayon sa hospital bed. Hindi ako makagalaw, kaya kailangan kong pumunta doon, Master. Ayan na. 2 beses na bamulong si Hong Dali, pagkatapos ay sabihin mo sa kanya na hintayin ako. Nakikinig ako kay Sister Nianwei na kumakanta. Okay, walang magawa ang security manager. Direktor ng musika ng Pangwei Film and Television. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi, napakaingay ng lahat ngayon. Masyado siyang nasugatan na hindi na siya makalakad pero kailangan ko pa siyang makita ng personal. Kakaiba talaga. Basta.
Habang nagtataka siya, may kumatok ulit sa pinto. Sing-sing. Naiinip na sinabi ni Hong Dali, sino ito? Alam mo ba na masayang sinasayang ng young master na ito ang kanyang pamilya? Kung wala kang gagawin, huwag mo akong istorbohin. Masyado akong abala, hindi mo ba alam? Bilang. Sabi nito, wala pa ring katok sa pinto. Huminto. Galit na sinabi ni Hong Dali, Xiaoyi, sabihin sa kanya na tumahimik. Bilang resulta, sa sandaling binuksan ni Xiaoyi ang pinto, isang figure ang sumugod na may dalang tungkod, ikaw ba si Master Dali? Ako si Ding Chengji, ang music director ng Pangwei Film and Television. Ito ang aking business card. Gusto kong itanong kung itong si Miss Li Nianwei sa entablado ay. Master, siya ba ay isang artista sa ilalim ng iyong utos? Lumingon si Hong Dali at mukhang masaya. Si Ding Chengji, ang music director ng Pangwei Film and Television, nababalot ng dumi, puno ng dumi ang ulo, bagbog talaga ang ilong at namamaga ang mukha. Nakabenda ang kanyang mga braso, hindi pa banggitin ang kanyang mga binti ay nakabalot din ng mga plaster. Ang pinaka-nakakatuwa ay nakasaklay talaga siya. Nagtawanan ang mga estudyante sa paligid, at ang ilan sa kanila ay gamulong-gulong sa lupa nang hindi bumabangon. Halos pumulandet si Hong Dali ng isang subaw ng tubig, Tito, napunta ka ba sa maling set? Bakit ganito ang suot mo? Hindi lang para makita ka, pero hindi ako maririnig ng mga security guard kahit anong sigaw ko doon. Apurado, kaya gawin mo na lang. Nakahanap ng upuan si Ding Chengji at naupo, binagbog ako ng mga security guard, pero okay lang. Matapos nila akong hilahin palabas, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na magsabi ng ilang salita, at sa wakas ay nakita na rin kita. Talagang hindi ito madali. Napatulala si Hong Dali. Para makita mo ako, hindi ka nagdalawang isip na tumakbo para bugbugin yung security guard tapos bugbugin ng security guard. Inosente ang security guard, kuya. Sa oras na ito, hinawakan ito ni Hong Dali ng mahabang panahon, at sa wakas ay isang pangungusap na lang ang nasabi niya, kasama, nagsumikap ka. Bumagsak na naman sa sahig ang mga estudyanteng nakapaligid sa kanya habang tumatawa. Sa oras na ito, talagang walang pakialam si Ding Chengji kung mapahiyaman siya o hindi. Hinugot niya ang braso ni Hong Dali, pilit na inalog ito, at apurahang sinabi, Master Dali, si Li Nianwei ang pinakamahalagang babaeng mga awit na nahanap ko sa ngayon. Sa isip ko, siguradong nireranggo ang no. Isa. Kamakailan ay nag-shoot ang aming kumpanya ng isang pelikulang tinatawag na The Storm Chaser. Ngayong handa na ang lahat, kailangan na lang nating humanap ng magandang pamagat na kanta. Ngayon ay pinakinggan ko ang liwanag na kanta ni Nianwei. Tailor-made para sa pelikulang ito, gusto kong itanong sa iyo kung maaari mong ibenta ang copyright ng kantang ito. Ang bayad sa paglilisensya na 200,000 yuan para sa isang kanta ay talagang abot langit. Tandaan na ito ay isang lisensya, hindi isang copyright. Ang pahintulot ay nangangahulugan na maaari mong gamitin ito, ngunit ang copyright ay nangangahulugan na kung ang copyright ay pag-aari ko, ikaw, ang orihinal na may akda, ay hindi papayagang gamitin ito sa hinaharap. Kaya ang agwat sa pagitan nito ay napakalaki, gaya ng maiisip mo. Kahit na para sa mga nangungunang mga awit sa mundo, ang bayad sa paglilisensya na 200,000 yuan para sa isang kanta ay isang bagay na hindi nila kailanman mangangahas na isipin. Dahil dito, nang mabigla ang lahat ng mga estudyante sa paligid niya sa pangyayaring ito, humigop ng tubig si Hong Dali, na may kalmadong mukha, at bumantong hininga, hindi. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.